lumang tugtugin na po ito, no? Taong 2018, inilabas na po niya yung akusasyon na yan. It's 1 year before the election, nilabas niya yan. Kasi papunta po ako sa pagtakbo ng 2019. Noong 2021 naman, ni-recycle na naman. Pinalabas na naman niya, pero wala siyang napatunayan. Ngayong papasok naman tayo, 2024, a year before the election, nag-iingay naman po siya. Gusto niyang kulayan na naman po ako ng itim para siya po ang pumuti. At naging tradisyon na niya manira tuwing nalalapit ng eleksyon. Parang naging negosyo na po niya, kumita. Ang tanong, sino ho bang nasa likod ng black propaganda o black ops na ito? Baka yun po dapat niyang silipin, yung mga nakapaligid sa kanya. Alam naman po ng taong bayan na isa siyang attack dog. At tamad yan si Trillanes. Yan ang totoong korupsyon. Bayad ka ng gobyerno noon, hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos. Hayaan na natin ng taong bayan po ang humusga. Hindi ko pa nakita masyado yung verified complaint. But this is essentially the same accusation they heard binabato against me, no? I categorically deny the allegations against me and former President Duterte. Ano naman kinalaman namin doon? Importante po, nakialam ba ako? Meron ba akong tinawagan na ibibigay dito? Paboran po itong half-brother ko o kamag-anak ko? Wala po. I welcome these moves to finally put an end to this often recycled issues against us. No? Mabuti ng silipin ng mabuti ang mga akusasyong ito. May irregularity ba? Dapat tingnan po ito ng COA. May naging transaction ba na disadvantageous sa gobyerno? Sumunod ba sila sa proseso? May ninakaw bang pera? Plunder? Ininakaw ba kami? Ni piso po. Hindi kami nakinabang dyan. Wala kaming ninakaw at hindi kami corrupt. Unang-una ay observe delikadesa. Sa totoo lang po, mayor pa po si former President Duterte sa Davao City. Hindi po makatungtong ng City Hall yung mga kamag-anak ko kasi ayaw ko. Sabi ko, pag tumungtong kayo rito, I will resign. Nung naging presidente siya, hindi rin po sila nakatungtong doon. Hindi man lang sila makalapit sa akin at hindi ko sila papayagan kahit kailan. Kaya parati ko sinasabi sa hearings, pag ginagamit yung pangalan ko, ginagamit ang pangalan namin ni dating Pangulong Duterte, please consider it denied. Huwag niyo pong pansinin, huwag niyong bigyan ng pabor dahil ayaw po namin. And I observed delikadesa ever since. So, malinis po ang aking konsensya. Ako po isang probinsyano lamang, katulad ni dating Pangulong Duterte. Pangalan lang po namin ang aming puhunan sa mundong ito. Ako, hindi po ako politiko, but malinis ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. I observe delikadesa po, lalong-lalo na po dito sa gobyerno. Tanungin nyo na lang po ang ibang mga kasamahan ko sa gobyerno. Hindi po ako ganon, hindi po ako corrupt, at hindi ako papayag na gagamitin po ang aking pangalan sa any government transaction na makikinabang po ang aking pamilya. Hindi po ako papayag na gagamitin ang pangalan ko. Pag ginamit ang pangalan ko, parati kong sinasabi, deny yan, huwag niyong paboran. Lalong-lalo na po nung panahon pa na nasa Malacanang pa po si dating Pangulong Duterte. Opo. Pero sir, ano ba yung nakikita ninyong motibo o yung nag-udyok dito kay Senator Trillanes to file the case? Kasi sabi nyo, matagal ng issue to eh. Kaya nga po, lumang tugtugin, recycled issue. Gusto niya pong sirain na naman po kami. Parang pinapalabas niya na nakinabang kami. Hindi po kami magnanakaw. Hindi po kami corrupt at ni piso. Hindi po kami nakinabang dyan. Kung may nagninegosyo tayong kamag-anak, I'm sure marami dyan sa mga opisyales rin po. May mga kamag-anak na nagninegosyo. Ibig sabihin, kasama na sila. Kung meron kang kapatid, may anak, kung may asawa ka na nagninegosyo sa gobyerno, nakinabang ka na. Ako po, hindi po ako nakikinabang dyan at hindi po makalapit yung mga kamag-anak ko. Tatay ko o half-brother ko, takot po yan, di yan makalapit sa akin. So sa ngayon, wala pa sigurong pinaplanong action po, no? Or too early pa? Tama po ba? Sasagutin po natin ito. Nag-file na po siya ng kaso. Sasagutin po natin ito. It's up po for COA to check kung meron bang disadvantageous to the government, may lugi ba ang gobyerno. Ang tanong dyan is, meron ba ho kaming influensyang ginawa ni dating Pangulong Duterte para mapaboran po ang kamag-anak ko? Wala po. Alam ng taong bayan yan. Nung panahon, 6 years po siya naging Pangulo. Hindi po kami nakikialam, lalong-lalo na po pag government transaction po. Never.
Sir, nakausap nyo na po ba si PRRD tungkol dito and ano po yung nasabi niya tungkol dito sa sinampang kaso ni Senator Trillanes? At nabanggit ko po ito sa kanya. Sabi ko, dati na po yung lumang tugtugin na nga yan. Sabi ko, recycled issue, rehash issue, panahon ng eleksyon, eto na naman po. Ginagamit siya. I'm sure, meron pong nasa likod nito. Meron na naman pong nag-uudyok, meron pong gumagawa ng paraan na pinturahan na naman kami ng dumi. Wala silang makitang akusasyon sa amin. Wala silang makitang dumi. Pipinturahan na naman kami ng dumi para magmuka na naman silang malinis.